Nakakita na ba kayo ng Ash Wednesday, ngunit pintilpin ang gamit sa paglagay ng cross sa noo ng mga mananampalataya? Nakaani ito ng samot-saring reaksyon, pero lilinawin natin, hindi ito Romano Katoliko. Iba't ibang reaksyon at kahit nga exorcist ng Archdiocese of Cebu, si Father Reynaldo Cuey, sabi niya, not Catholic. Ang daming mga reaksyon na umani itong paglalagay ng cross sa noo sa mga sumasampalataya sa Ash Wednesday na pintilpin ang gamit. Yun po ang sikta na Crusader of the Divine Church of Christ na itinatag ni Rufino Sarmiento Magliba sa San Fabian, Pangasinan noong September 27, taong 1997. Ayon sa aral ng siktang ito, si Rufino Sarmiento Magliba, nilagyan nila ng larawan, nilagyan nila ng monumento dahil siya daw ang Diyos Espiritu Santo, Lord of Lords. Pero meron bang Iglesia ni Cristo at ibang sikta na umaatake sa klarong-klarong idolatry? Wala. Ang karamihan nakapokus sa simbahang Katoliko. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi unalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero kailangan din na ating tatalakayin ito dahil alam niyo naman, ang daming nabiktima sa maling akala. Di kumo na ang ministro ay nakasuot ng abito at nagsagawa din ng tulad ng seremonya ng simbahang Katoliko ay may koneksyon na sa apostolic succession. Pero huli na ito na itatag kumpara sa Philippine Independence Church, PIC, na naitatag noong taong 1902 sa Ilocos Sur sa isang paring Katolikong na si Gregorio Aglipay na nagdeklara din sa kanyang sarili na Obispo Maximo. No? At sila si De Los Reyes noon. No? Sila si Punisher. At pagkamatay ni Gregorio Aglipay, nahati na yon. Dahil ito si Punisher at si De Los Reyes nag-aagawan sa pwesto kung sino ang magiging kahalili. Ngayon, sa September 27, taong 1995, doon sa San Fabian, Pangasinan, ay may itinatag ang isang manggagamot na si Rufino Sarmiento Magliba. Kaya nga ang tawag sa kanya ay Dr. Monsignor o Apo Rufino Sarmiento Magliba. Dahil manggagamot siya. At nakakuha din siya ng mga libu-libong kaanib na nakasuot ng puti. Meron din silang isinagawang itong Miyerkules ng Abo. Pero, ang kakaiba lang na makita ninyo dito, abay, hindi gamit ang yung basbas sa ang gamit nila ay pintilpin talaga. Kaya umani ito ng iba't ibang reaksyon sa mga kapatid natin at nilinaw dito ni
Father Rinaldo Cue, na isang exorcist, na hindi yan Catholic. Yes. May nag-react, halaoy, kakaiba naman sila. Oh, sa alabo ka galing, sa pintilpin ka uuwi. Grabe naman. ang ating formula sa paglagay ng alabok sa noo, dahil itong cross ay identification natin yan sa pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko. Di po ba? Ang old formula galing sa Genesis chapter 3 verse 19, no? Sa alabok ka galing, sa alabok ka uuwi. Pero ano kaya ang formula nila dito? Sa tinta ka galing, sa tinta ka uuwi. Ganun ba? Oh. So, umani ng iba't ibang hashtag hindi cross ang nasa batok. Sana uling na lang mula sa sunog na kaldero. Di basta-basta mawala ito dahil pintilpin. So, yun. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nakaabito ay totoong pari na. Tulad sa isang pulis na isang civilian nakasuot ng uniforming pulis, parang pulis tingnan. Di po ba? Maraming salamat po, kapatid na Mila, sa suporta. Parang pulis tingnan, di po ba? Parang pulis tingnan. Pero, yun ay usurpation of authority. Ganon din sa mga siktang lumitaw ngayon. At ang history nitong pagkatatag ng Crusader of the Divine Church of Christ, pakinggan natin ang history muna. Ang buhay at paglalakbay ni Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. So, Monsignor Doktor, bakit doktor? Dahil siya ay isang manggagamot, albularyo. Kung sa Catechism of the Catholic Church pa, 2116, 2117, bawal ang paglapit sa albularyo. Maraming hindi alam yan, no? Ayon sa Catechism of the Catholic Church, 2117, even if the purpose is to restore the health of someone, is gravely contrary to the virtue of religion. So, saan, ano ang simulan? Di po ba, kay Pastor Apollo Kibuloy, binuhusan daw siya ng langis sa Ama para magiging appointed son of God. Iba ang kay Mr. Rufino Sarmiento Magliba, nakarinig daw siya ng buses. Okay. Si Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, kilala rin bilang Apo Lakay o Apo Rufing, ang dakilang ama at kinikilalang Diyos Espiritu Santo. Kasi, meron talaga siyang imahe. Yung makita niyo sa thumbnail na inilagay sa altar. Yun ang kanyang imahe o larawan. Sa opisyal nilang aral, mga kapatid, ay Diyos, manifestation of the Holy Spirit. Pero napansin nyo, meron bang mga protestanting umaatake sa kaniyang pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo? Di po ba wala? Nagkaisa lang sila sa simbahang Katoliko. Pero itong, halimbawa, kung tingnan din natin ang Satanic Church. Satanic Church, meron ding imahe ni Baphomet. Pero di yan inaatake ng mga born again, ng mga anti-Catholic, Iglesia ni Cristo, kay Soriano. Ito, kay Mr. Rufino Sarmiento, siya mismo nagpakilalang manifestation
of the Holy Spirit, Lord of Lords. Merong imahe, pero di nyo marinig na may mga anti-katolikong talakay kaugnay dito. Tuloy natin. Ng mga kasapi ng pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ, Philippines Incorporated o CDCCPI. So, yan. Rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Lahat ng mga sikta, kay Felix Manalo, kay Soriano, at iba pa. Dahil noong panahon ng Spanish era, sa SEC registration, nakasulat yan sa Spanish, Artikulos de Incorporación para Pol 4. Cuelos fundadores de esta asociación son na ang mga nagtatag nito, yan, lalagda sila. So, ang kaniyang sikta ay Crusader of the Divine Church of Christ Incorporated. Di pwedeng irehistrong Church of Christ lang dahil may nakauna na. Di din pwede na irehistro niyang Iglesia ni Cristo lang dahil may nakauna na. Masasampahan sila ng kaso. Kaya dinagdaga na lang na Crusader of the Divine Church of Christ Incorporated. Tuloy natin. Isang misteryo ang kapanganakan ni Apolacay. Siya ay kinupkop ng mag-asawang magsasaka na sina Felipe at Petronila Magliba matapos matagpuan sa silong ng halamang Rosal sa barangay Macalong, Asinggan, Pangasinan noong 25 ng Enero, taong 1922. Ipinatala ng mag-asawa ang Setyembre 25. May nabasa ako dito. Sabi niya, IFI din, may mga rebulto. Pero, di ba? Narinig nyo ba? Ang Iglesia ni Cristo, natatag ni Felix Manalo, binanatan ang IFI, Iglesia Filipina Independent. Hindi. Pero ang IFI mula pa noon, dami silang nadala galing sa simbahang Katoliko. Dahil ang argumento kasi nila, tayong mga Pilipino, dapat sasapi kayo sa iglesyang para sa Pilipino. Huwag kayong sasapi sa iglesyang para sa mga dayuhan. At yung Romano Katoliko ay iglesia yan ng mga dayuhan, hindi yan iglesia ng mga Pilipino. At meron tayong iglesia na para sa mga Pilipino at ito ang Iglesia Filipina Independiente. Hindi tayo tatanggap ng dayuhan. Pero, napansin niyo ba? Ang kanilang mga imahe, puro dayuhan naman. Yung mga santo nila. Si San Isidro Labrador. Sa Katoliko yan. Di ba? Dahil ang IFI ay Catholic version daw. No? Sa 1902. Now, ba't tinanggap nila ang mga santo na mga dayuhan foreigners? Dapat mga Pilipino. Sino ang mga Pilipinong santo? Judian Santos, Vilma Santos, mga artista yun. No? Okay, tuloy natin itong history. Bakit nabuo itong Ash Wednesday nila pagkatapos pintilpin ang gamit. Tuloy natin. Taong 1921 bilang araw ng kapanganakan ng batang pinangalanang Rufino Sarmiento Magliba at siya ay pinabinyagan upang magkaroon ng opisyal na kapangalanan. Ang tanong, saan siya na binyagan? No? Alang naman, hindi pa natatag ang kanyang sekta. Sa Katoliko ba siya nabinyagan? Posible sa Katoliko siya nabinyagan o kaya sa Pilipinista ba siya nabinyagan? No? So, ang Pilipinista galing sa simbahang Katoliko, 1902, umihiwalay sila sa simbahang Katoliko. Tatag sila ni Gregorio Aglipay na dating paring Katoliko at nagiging revolusyonaryo. At ang
may akda sa kanilang doktrina ay si Isabelo de los Reyes na miyembro ng Freemasonry. So, nabinyagan. So, ngayon, tuloy natin dahil nakarinig daw ito ng busis para para magtatag ng kanyang sikta. Puno ng kababalaghan ng kanyang buhay simula kamusmusan. Isang araw, biglang hindi na lamang pang nakita ng kanyang mga magulang ang batang si Rufino. Natagpuan siya ng mag-asawang mangangalakal na sina Andres at Jacinta Aurora Morante na kumupkop rin sa kanya. Sa murang edad, humanga ang marami sa kanyang kakaibang karisma at husay sa pagiging kutsero ng bayan. So, naging kutsero siya ng bayan, naging mangingisda. Sa pangingisda at sa sining ng pagtatanggol tulad ng arnis de mano at aikido. So, magaling pala ito sa kamay, no? Arnis, akido. Karatistang-karatista ito. Minsan siyang umuwing may kasamang bisita. At ito ay balbasing matanda na siya lamang ang nakakakita. Well, kung siya lang ang nakakikita sa balbasing matanda, ibig sabihin, open na ang kanyang psychic ability. No? Kung sa pananampalatayang Katoliko, psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. No? Okay, ito. Nung nagpunta kami sa Davao para sa renewal ng mga lay ministers diyan sa Sibac, Cotabato, sa Davao, ang Binyo, may dinadiagnose kami ni Father Ray Balungkit, ang parish priest ng Queenship of Mary. Dahil taga-subaybay din sa atin programa, may makita umanong anghel, may makitang Santo Panginoong Hesukristo o Birhen Maria, pero nang nagsagawa tayo ng diagnostic interview, ang mga ninuno nila'y albularyo. No? So, yun ang palatandaan na may psychic ability. So, ganun din. Si Rufino Sarmiento, siya lang ang nakakita sa kasama niyang may balbas. At ayon sa kanya, ay tunay niyang ama. Naging gabay niya ang tinig ng balbasing matanda sa maraming kaganapan sa kanyang buhay. Nagsimula ang kanyang misyon nang tawagin siya habang sila'y nangingisda sa laot. Yun. Kay Apollo Kibuloy, iba yun. No? Binuhusan siya ng uwil daw. Kaya ganap nang naging appointed son of God siya. At ayon sa mga nakasaksi daw na naamoy nila ang pangkaraniwang bango. So, yon ang simula ni Apollo Kibuloy. Kay Felix Manalo naman, iba din. Nagkulong siya sa loob ng silid, 3 araw, 3 gabi, walang kain. Yon ang simulan para magtatag siya ng kanyang sikta. At yung sikta ng Mormons, iba din. No? May nagpakita din. Sa grupo din ng Islam, iba din. May nagpakita din. At nasa state of ecstasy daw si Muhammad nang pinakitaan siya ng anghel umano. No? So, yon ang mga claim sa iba't ibang mga nagtatag ng sikta, mga kapatid. Tuloy natin sa simula ng pagkatatag nitong grupo ni Rufino Sarmiento Magliba. At gulatin ng nakakasilaw na liwanag, narinig ni Rufino ang wika ng balbasing matanda. Anak, ihinto mo na ang iyong pangingisda. Yon. Parang si San Pedro. Come, follow me. I will make you. Sabi ng ating Panginoong Hesus, dito din. Pinahinto na daw siya sa isang matanda na mataas ang balbas.
sapagkat dumating na ang takdang oras upang ikaw ay mangalap ng tao. Nang gabing iyon, tila naging mailap ang mga isda sa dagat at wala silang nahuli. Di naglaon, unti-unting nakilala si Apo Rufing bilang tanyag na manggagamot. Matapos niyang buhayin ang isang So, nagiging tanyag siyang manggagamot. Imagine, may kasama siya na matanda na mataas ang balbas, siya lang ang nakakita. So, nagsimula ang kaniyang sikta sa panggamot, mga kapatid. At ang masaklap, idiniklara niya ang sarili kung si Pastor Apollo Kibuloy ay appointed son of God. Siya iba. The manifestation of the Holy Spirit. Lord of Lords. Diyos ang pakilala sa kanyang sarili. At may imahe siya na nakalagay sa altar. No? dalagitang binawian ng buhay. Gamit lamang ang kanyang mga mata, nakikita niya ang anumang karamdaman ng isang tao. At sa isang haplos niya, ay gumagaling ang kahit anong uri ng sakit. Bukod sa mahiwagang panggagamot, nasaksihan ng marami ang nakamamanghang pagpapamalas ng kapangyarihan at kababalaghan na nagpatotoo sa pagkadyos ni Apo Rufing at naitala sa Jose, nagpatotoo daw. Naging Diyos na siya. Kaya careful talaga, mga mahal na kapatid. Yun ang tinatawag na idolatry. No? That's idolatry. At sana ang ating mga kapatid na kaanib dito, mahimasmasan din sila. At magsuri silang mabuti, hahanapin nila ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi yung siktang tatag lamang ng albularyo. Ito, makita natin na ang kanilang Ash Wednesday ay pintilpin ang gamit. So, sa ating Ash Wednesday, yung abo na binabasbasan, pero galing pa yan sa mga Palm na blessed, no? Na ginagamit sa Palm Sunday. Pero binabasbasan pa rin. At ang old formula, sa abo kagaling, sa alabok kagaling, sa alabok ka uuwi. Ito ang formula kaya nila. Alang na sa tinta kagaling, sa tinta ka uuwi. So, yon talaga ang kanilang paraan. At dami din ang mga umanib. Umabot na sa ibang bansa tulad kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya natupad talaga ang babala ng ating Panginoon Jesucristo. San Mateo Kapitulo 24:24. Babala niya, mag-ingat dahil sa kanyang pangalan. Daming mga huwad na mga ngaral nalilitaw at marami ang madaya nila. At gagawa sila ng iba't ibang kababalaghan. Yun ang taktika ng demonyo. Sa pagpadami ng iba't ibang sikta, 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 12-15, para mailayo ka sa mga sakramento, mailayo ka sa banal na misa na ito ang puso mismo ng ating simbahan upang manatiling buhay ang ating kaluluwa. So, si Kristo ang ulo sa iglesia, ang iglesia ang kanyang katawan, Kolosas 1:18, puso ng kanyang iglesia ay ang Eucharistia. Kaya, sa paglitaw ng iba't ibang sekta, layunin ng demonyo na mailayo ka sa tunay na simbahan. Kaya kung tingnan natin ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo
San Juan 17:17, Sanctifica ius en veritate, sermo tuos veritas est. Acknowledge muna natin ang mga nag-comment. Hello sa lahat. Si kapatid na Margie Saligan, Light Paris, Ninita Kadyug Vlog. May vlog ka na. Si Joseph Zika, si Judy Lorito, Ninita Kadyug. Ruwindel, parang inuubo. Ingat, kasi magkita tayo sa Ifugao. Hihi. Oo nga. So, bukas flight ko. Si Shadow Kun, at sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay. Brian Manukan, si Link Aiko Ihel, si Ike Suarez, si Rick Delfina Baino, at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Okay? So, si Arturo Pagatpatan, watching from Ghana, Africa. Bernardo Ibersabal, at sa lahat Las Piñas. Okay? So, pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito, mga kapatid. Okay. Pasok na tayo sa punto por punto. Kaya, pagdasal natin, ang dami nang natangay sa iba't ibang mga sikta na tatag lamang ng tao. Aktibo talaga ang espiritual natin na kalaban dahil ang kanyang layunin, divide and then attack. Mali yun na baka sa mga tao yun ang sasabihin sa inyo, sabihin mo sa kanila, that's prayer, that's not worship. Bible studies is not yet worship. Ang worship kompleto, nandun din yung liturgy of the word and liturgy of the Eucharist. At saan gagawin yon? Sa harap ng altar. That's worship. Yung prayer dito, iba po to, prayer to. At yung pag-aayuno, paalala, nung unang mga first century, alam nyo, yung mga dati ayuno nga. Ngayon, abstinence na lang, nagre-reklamo pa yung iba, tanong ng tanong. Ano yung ganun? So, parang ayaw mag-sacrifice for Jesus. Bakit meat? Kasi po, turo na simbahan, bakit meat? Bakit kaya mga karne? Kasi po, yung flesh ni Jesus, inihandog niya para sa ating kaligtasan. Kaya yun, bawal ang meat. Actually, even yung sacrifice dapat na kung pwede mag-fasting. Kung kaya nyo rin, no? Sabi nga sa Efeso 3:3, no? Tayo sabay dun sa ano niya, no? Kumbaga mourning for that Friday. At panghuli po, paalala sa atin lahat, napakaganda nung sasabihin ng pare o lay minister, no? Pag pinahid ka ng pinahirang ka ng abo, paalala sa atin lahat, you are a dust, ikaw ay alabok, babalik ka rin sa alabok. Meron po, napakalaking tao, no? Nung namatay, ang laki-laki, siguro 6'5". Kahit sino actually ngayon, may mga 7-footer na ngayon. Alam nyo, halimbawa, may mga 1,000 pounds, di po ba? Yung the biggest, yung mga fattest men in the world. Pag po na-cremate yun, abo lang yun. Isang garapon lang yun. Diba? So paalala po sa ating lahat ito, tayo po'y alabok, babalik din tayo sa alabok. Sana po, hindi lang ngayong araw ng Kwaresma, pagsisihan natin ating kasalanan, umpisa ngayon, at sana hanggang sa kahuling-huli ang hininga ng iyong buhay, diretso na po ang pagbabalik loob sa Diyos. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God
be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And God bless sa ating magtatapik ngayon, si Brother Romel A. Palma. Bro Jando. Okay, Brother Romel Palma, go ahead. Alright. Okay, ayan po. Ito po mga kapatid, yung ating magiging pag-uusap no sa pagkakataong ito mga kapatid no. Patungkol po ito sa Ash Wednesday beginning the Lenten journey. Okay? So atin po itong hihimay-himayin no mga kapatid. Kasi marami po tayong naririnig na mga objections regarding this matter mga kapatid at mga kaibigan. So sa pagkakataong ito ay makikita po natin dito na itong celebration natin ng Ash Wednesday, hindi lang po ito na parang katha lang ba, no? Ito din ay merong mga basihan po mga kapatid sa Biblia. So first, we should to understand Ash Wednesday. So ito po ay nag-uumpisa sa tinatawag po natin na ito po yung start, no? Yung Ash Wednesday, start of the Lent season. The first day of the Lent in the Western Christian calendar. So kapag papasok na po yung Lenten season, so ang pinakauna pong ginagawa natin ay tumatanggap po tayo ng ash ito po sa ating noo, no? Nilalagyan po tayo ng abo sa ating noo. So it occurs also 46 days before Easter, accounting for 40 days fasting. Okay? So spiritual focus po nito, no, a day for repentance and spiritual reflection on morality. So during this moment po mga kapatid, during this season of Ash Wednesday, we must to focus spiritually, especially po mga kapatid sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. So ito po yung spiritual reflection po ng Ash Wednesday, marked by ashes. So, saan po tayo minamarkahan? Sa ating pong noo. And then attend po tayo ng church masses, no, and receive ashes on the forehead. Now, saan nga ba ito rooted? No? In the Old Testament po mga kapatid, yung Ash Wednesday na ating pong celebration, rooted din po ito sa Old Testament. First, sa tinatawag po nating morning o yung pagdadalamhati o yung tawag dito yung pagpapakita ng ating pagsisisi ba, no? Ashes symbolizes grief, mourning, and repentance. Examples include sa Job chapter 42 verse 6, no? Kung sisilipin po natin yung Biblia po natin, no? Kung meron tayo diyan yung Job chapter 42 verse 6. So it also tell us, no, about the ash, yung paglalagay po mga kapatid ng abo. Yan, no, sa 42 verse 6 po ng Job. Kung atin po itong babasihan o babasihin din po mga kapatid sa atin pong mga Biblia. Okay? So ayan po. Okay. Aside from that mo mga kapatid, no? Ito pa. May siguro ipakita mo natin yung talata, no? 42 verse 6 po ng Job sa magandang balita. Ito. Ang ating pong mababasa dito mga kapatid sa ating Biblia. Okay, ito. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi, sa alabok at abo ako ay nakaupo. So ito po, no, yung celebration po ng Ash Wednesday po natin mga kapatid is also rooted sa Old Testament, particularly first sa Book of Job chapter 42 verse 6. And then aside from that mga kapatid, sa Jeremiah chapter 6 verse 26 ay ganito rin po yung ating mababasa dito mga kapatid. Ayon po dito, ayan. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, kung gayon, magsuot kayo ng damit na panluksa at gumulong kayo sa abo. No? During those time of the Old Testament mga kapatid, hindi lang ito basta na pinapahid sa atin pong noo,
ito pa ay ginagawa nila na talagang ginugulungan pa yung yung abo. Yun yung kanilang pagpapakita po ng pagsisisi. Manangis na kayo ng buong pait at na parang nawalan ng bugtong na anak sapagkat biglang sasalakay ang magwawasak sa inyo. So ito yung tinatawag po natin sa category of mourning na makikita po natin sa Old Testament. So again, doon po ay makikita natin sa Job chapter 42 verse 6 and Jeremiah chapter 6 verse 26. And this is also a symbolism of dust. 'Di ba sinasabi diyan na ikaw ay galing sa alabok, sa alabok ka rin babalik. Emphasizes mortality and fleeting nature of life, na ibig sabihin po niyan mga kapatid, lahat na tayo dito po na namubuhay sa mundong ito ay mamamatay. So sa alabok tayo nagmula, and we will end also, no, through ash, or I mean through dust, no. From dust where you came from, and also you will go after. So basahin po natin yung Genesis chapter 3 verse 19. Ganito po yung ating mababasa mga kapatid. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So ito po yung pagpapakita po mga kapatid, that in receiving this as ash, no, sa Ash Wednesday po mga kapatid, ibig sabihin, this is also a symbolism of dust, that kung saan tayo nagmula, din tayo babalik, no? Sa alabok tayo nagmula, sa alabok din tayo babalik. And then also, this is the call to repentance. Kung basahin po natin yung Joel chapter 2 verses 12 to 13 ay nagsasalarawan o nagpapakita din po ito mga kapatid, no, ng tinatawag po natin pagsisisi, no. Chapter 2 verses 12 to 13. Ganito po yung ating mababasa dito mga kapatid. Ayun dito, gayon man, sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. So, mag-ayuno, manangis at magdalamhati. In this season of receiving the ash, Ash Wednesday during the Lent season, the first day of the Lent, mga kapatid. So, tayo po ay hinihikayat din, no, na magsisi sa ating mga kasalanan. We should to repent, no? Magsisi, manumbalik sa ating Panginoon, manangis at magdalamhati. Mag-mornings po tayo mga kapatid. So, yun po yung ating ipinapahiwatig po sa atin, na ito ay rooted din sa Old Testament, yung ating pong celebration ng Ash Wednesday. And then sa New Testament connection naman po mga kapatid, sinasabi din ng Panginoong Jesucristo sa kanyang teaching regarding fasting with sincerity, no? In Matthew chapter 6 verses 16 to 18 mga kapatid, ganito naman po yung ating mababasa dito. Ayon po sa Matthew 6, talata po natin ay 16, no, hanggang 18, ay ganito naman po yung ating mababasa dito. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayuno ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka. Lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang inyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya ang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim. Ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So malinaw dito mga kapatid, kasi marami din po tayong naririnig ng mga wrong practices po during the Ash Wednesday, na kapag na-receive daw natin yung ash o nalagyan na ng abo yung ating noo, ay huwag tayong maligo dahil mabubura daw yung marka dyan. Well, that is a wrong practice po mga kapatid. That is very occult, yung kanyang klaseng practice. Ang tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo, when we are doing and participating po dito po sa Lent season, especially sa pag-uumpisa nito sa Ash Wednesday, ay hindi po siya na sinasabi na bawal tayo maghilamos. So, we can also, no, pwede po tayo maghilamos mga kapatid.
hindi dapat maging pakitang tao lamang yung ating pagiging o pagpa-participate po sa Ash Wednesday o sa pag-receive po natin ng abo. Hindi dapat pakitang tao lamang. Bagkus, dapat po mga kapatid ito ay maging galing talaga sa ating puso. No? Taos puso nating tinatanggap ang anumang kinakailangan nating gawin during this Lent season. Again po, ano yung dapat natin gawin? Yung pagsisisi po natin, dapat talaga hindi pakitang tao, kundi galing po sa puso. Na talagang totoo, tunay tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan. No? Kasi yun yung turo ng ating Panginoong Jesucristo. And dito po sa fasting na tinatawag po natin, na kailangan talaga na i-practice talaga natin itong fasting. And remember, when we receive this when we are doing this celebration mga kapatid sa Ash Wednesday, we are obliged to fast o magkaroon tayo ng fasting, and hindi dapat kumain din ng karne. Yan. So yan po yung malinaw na ipinapahiwatig po sa atin. Abstinence and fasting po ang mangyayari po kapag Ash Wednesday. And in Luke chapter 9 verse 23 calls for self-denial during Lent. Take up your cross daily. Ito rin po sa Lent season na ito mga kapatid, when we receive ng abo na inilalagay po sa ating noo, so kailangan din po nating isipin ito at unawaing mabuti at isabuhay ang sabi ng Panginoong Hesus. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So again mga kapatid, this is not a literal cross na kukuha tayo ng cross at magpapasan. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, if we have been failure for many times to forgive our brother and sisters who committed us sins, so this is the time na papasanin talaga natin yung cross. Kahit gaano yan kabigat, gagawin talaga natin. Forgiveness is not easy, but it is necessary. Again po, forgiveness is not easy, but it is necessary. During this season of Lent, okay? Hindi lang kasi season of Lent, kahit na everyday, mga kapatid, kasi hindi naman natin alam, at hindi naman natin hawak yung ating buhay. So, hindi natin alam, baka bukas sa makalawa, wala na tayo dito. What if hindi tayo nakapagsisi ng ating kasalanan? So, ang teaching nating simbahan, may 3 destination. Langit, purgatorio, at saka impyerno. So, kailangan talaga, this Lent season also help us to avoid being there in the fire of hell, para ma-avoid po natin yung parusang walang hanggan. So this season of Lent also reminds us to repent for our sins. And 1 Corinthians 7:5 mga kapatid, is also focused on prayer aligns with Lenten season. So kailangan po natin na mag-focus, manalangin din po tayo during this Lent season. The ashes symbolism, una po sa Palm Sunday, ashes are from born palms of Palm Sunday. So kaya nga po ginagather ng mga parokya yung mga palm during ng Palm Sunday celebration na nag-bless po ng Palm Sunday. Sinusunog po yun at yun yung ginagawa po at yun po yung ginagamit para po lagyan ng abo ang noo ng mga believers. Symbolic meaning this is represent sorrow for sin and mortality. So nagpapakita, again, ulitin natin, nagpapakita naman ito ng pagsisisi sa kasalanan at alala sa atin that we are just a mere mortal. Mamamatay din tayo. From dust we came from, and from dust also we will go. Common phrases. Remember, you are dust, and or repent. Yung sinasabi o binabanggit po dito kapag tinatanggap po natin yung abo ay yan nga sa ikaw ay sa alabok nang galing, sa alabok ka rin babalik. At isa pa,
ah, magsisi ka sa iyong mga kasalanan, manampalataya sa magandang balita. So, dalawa yung naririnig natin dyan if we are receiving the ash during the Ash Wednesday. And theological significance po mga kapatid, sin. So, ibig sabihin nito, acknowledgement of personal sin and the need for forgiveness. So, in this season of Lent, especially from the beginning, when we receive the ash in the Ash Wednesday, mga kapatid, so ibig sabihin, we are acknowledging our sin. Not just acknowledging our sin, but also to forgive others. And then this is also the sign of humility. Receiving ashes humbles, ibig sabihin, nagpapakumbaba po tayo ng ating mga sarili, no? Kasi nagpapalagay tayo ng abo, no, sa ating mga noo. Of course, nagpapakumbaba po tayo mga kapatid. Acknowledging our dependence on God. So, ibig sabihin yan na tayo ay may full trust sa ating Panginoon. Kaya nga po sa image po ng ating Panginoon Jesucristo na nagpakita po sa kay Saint Faustina, ang nakalagay po dyan, Jesus, I trust in you. So, magiging dependence po tayo sa ating Diyos. No? Kaya, always po nating isipin that we have God na maaasahan talaga. Kaya nga, every time na nasa kagipitan po tayo, say the word, Jesus, I trust in you. And then, in receiving po the ash, ibig sabihin, tayo ay nagre-rely po sa Diyos at ipinagpapakumbaba po natin yung ating sarili. And then, third, turning back. Ano yung turning back, mga kapatid? Conscious decision to turn away from sin and draw closer to God. So, kapag season ng Lent po, mga kapatid, receiving the ash ng abo sa ating noo, ibig sabihin we want to turn back, no, from being malayo sa Diyos because of sin. Nagto-turn back tayo, mga kapatid, because of the repentance na ang Diyos ay handang yumakap sa atin kung tayo lamang ay lumapit din sa Kanya. Right. And then, sa liturgical practices po, mga kapatid, service includes reading, homily, prayers, and ashes, yun nabanggit natin kanina. And then, the fasting and abstinence from meat are practice. Yun po, importante talaga na magkaroon po tayo ng fasting and abstinence. Okay? Fasting and abstinence during Ash Wednesday. And then, attending Mass is encouraged, not obligatory. So, kahit na hindi siya obligatory po, mga kapatid, na umattend ng misa, but we are encouraged to attend the Mass. Bakit po? In attending the Mass, alam naman po natin that we are celebrating with Christ. So, yun yung pinakamagandang points doon. And also, this is a merit for us to attend Mass. Okay? And then, time of preparation, 40 days. Mirrors Jesus 40 days of fasting in the desert. So, ito po ay naangkop sa 40 days na pag-ayuno din, no, ng ating Panginoong Jesucristo. That's why meron tayong 40 days na pag-aayuno din during the Lent season. Ang purpose po nito is prayer, fasting, almsgiving for Esther. So we are preparing po, mga kapatid, i-prepare natin yung ating sarili for this prayer, fasting, and almsgiving. So the reflection, give up something or take on a new practice. So, ibig sabihin po, mga kapatid, malaki talaga yung maitutulong na sa atin if we practice properly yung Lent season from the beginning of the Ash Wednesday. And then, practices of Lent, fasting, again, yung fasting po, ibig sabihin, giving up comforts for spiritual focus. So, kapag i-try po natin yan, kasi maganda talaga pag may fasting po tayo, ibig sabihin, mas lalo po tayong nakaka-focus spiritually. Malaki po talaga na itutulong nito sa atin. Then prayer, spending time in communication with God. Alam niyo po, mga kapatid, if we are using our phones, so utilize po natin yung ating phone, hindi para sa mga masasamang bagay, hindi po para sa paglalaro ng ML, paglalaro ng mga games kung ano-ano man dyan. Mag-install po tayo ng mga prayers, like, hindi ko po ito pinopromote, but it's very useful po, no, na meron tayong prayers po na sa halo,
sa Ivory Berry, and meron pa po ako ditong isang ginagamit ngayon, yung Evangelizo. Yan. Napakaganda po. It's very wonderful. Kasi sa Evangelizo na ito, makita po natin yung first reading gospel, first reading canticles gospel of everyday. At saka meron sa mga prayers, nandyan yung Angelus, yung mga Latin prayers, nandyan po lahat. So it's better to have this po, mga kapatid. No? Utilize natin yung phone, gamitin natin ito, mag-install tayo ng application that very useful at makakatulong po tayo sa ating prayer life. Okay? Almsgiving, giving to the poor as an act of charity. So, alam po natin na siguro matagal na itong sinasabi din sa ating kasabihan, walang mahirap na walang maitutulong at walang mayaman na hindi nangangailangan ng tulong. So, almsgiving, ibig sabihin na tayo din po, no, kahit na sa kawalan din natin, tumutulong pa rin po tayo. That's as almsgiving. So, ito po mga kapatid, embracing this season of Ash Wednesday begins spiritual renewal. Repent and draw closer to God. So, yung repentance talaga yung key, yung daan, no, para tayo ay maging closer to God. Embrace prayer. So, dapat maging prayerful po tayo mga kapatid. Fasting and almsgiving. Magkaroon tayo ng mga charitable works. And yung tinatawag po natin corporal works of mercy. Yung pagpapakain sa mga nagugutom, pagpapainom sa mga nauuhaw, pagbibigyan ng damit sa mga walang damit, pagbibisita po sa mga nabilanggo. Yun magandang gawin po natin. Prepare hearts for Easter. I hope, mga kapatid, you learn something, you learn more about this Ash Wednesday. Ash Wednesday, again mga kapatid, is the first day of the celebration of Lent. To God be the glory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the